Salamat po sa Panginoon sa buhay po ni Sister April. So, ang isang text po dun is Romans chapter 5. So, sabi po doon ay tayo po dati ay kaaway ng Diyos. Ano po? So, ano ba yun? Romans chapter 5 parang verse 10 yata, verse 11. So, ang sabi po doon is, for if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more that now that we are reconciled, shall we be saved by His life. And more than that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. So, from the state of alienation, so mula sa pagiging estranghero at malayo sa Panginoon, so now we have been reconciled to God sa pamamagitan po ng ating Panginoon sa kanyang kamatayan. So, now we have a fellowship sa Panginoon. Ano po? So, the restoration of our relationship that was broken because of sin. Amen? Amen. So, salamat po sa Panginoon. So, purihin po siya sa kanyang kaligtasan. So, now, mga kapatid, tayo po ay dadako na sa salita ng Panginoon, Word of God. And itutuloy po natin yung ating pong series dito po sa 1 Timothy chapter 1, verses 3 to 11. But actually, ang focus lang po natin dito is verse 5. Ano po? So, the goal of our teaching. So, sa pagtuturo natin ng katotohanan o sa pag-share po natin ng katotohanan, ano ba ang ating tinutumbok o ano ba ang ating hangarin sa ating pagbabahagi ng katotohanan. So, not only for the teachers, ano po, or pastors, but para sa ating lahat, ano ba dapat ang meron tayo at ano ba dapat ang ating goal sa pag-share po natin ng salita ng Panginoon. So muli po, buksan natin in 1 Timothy chapter 1 verses 3 to 11. So akin pong babasahin, tayo pong lahat ay sandali muling magsitayo para po sa pagbasa ng salita po ng ating Diyos. As I urged you when I was going to Macedonia, remain at Ephesus so that you may charge certain persons not to teach any different doctrine, nor to devote themselves to myths and endless genealogies, which promote speculations rather than the stewardship from God that is by faith. The aim of our charge is love that issues from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Certain persons, by swerving from these, have wandered away into vain discussion, desiring to be teachers of the law without understanding either what they are saying or the things about which they make confident assertions. Now we know that the law is good if one uses it lawfully. Understanding this, that the law is not laid down for the just, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and sinners, for the unholy and profane, for those who strike their fathers and mothers, for murderers, the sexually immoral, men who practice homosexuality, enslavers, liars, perjurers, and whatever else is contrary to sound doctrine, in accordance with the gospel of the glory of the blessed God, with which I have been entrusted. Sa Diyos po ang kapurihan. Tayo po'y manalangin. Salamat po muli, Panginoon, sa umaga pong ito, sa paghahayag po ng inyong pong salita na ihahayag po ninyo, Panginoon. At sa amin pong mga sarili ay magkaroon po kami ng kahandaan at kababaang loob sa mapapakinggan po naming salita na ito po ay makalangit na katotohanan at meron pong panghabang buhay na panawagan sa amin, Panginoon, na habang kami ay nandito pa sa lupa ay kami po ay inyo pong maging instrumento ng paghahayag po ng inyong pong salita. And sa paghahayag po namin ay una sa lahat, nandun po sa amin, nasa amin po ang katiyakan, Panginoon, na inyo pong ipinagkaloob. Ang pananampalataya at ang pag-asa po namin sa darating na panahon. Kaya hawakan niyo po ang bawat isa, ang inyo pong tagapagsalita, ay inyo pong itago lamang sa likod ng inyo pong kabanalan. Ikaw po lamang ang maitaas, Panginoon, sa lahat ng ito. Purihin po kayo sa pangalan ng inyo pong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon, tayo pong lahat ay mga kautulan. Okay, so the goal of our teaching once again, mga kapatid, ang makikita po natin so far sa ating pong pag-aaral is
we are not called, ano po, or we are called not. So hindi po tayo tinawag upang maging kumbaga frontman o tayo po ay tumayo lamang sa unahan at magpatotoo patungkol sa Panginoong Jesus. But ino-oppose natin ito sa ating behavior or sa ating pong practice. Kaya pakatandaan po natin that the Word of God was written for faith and practice. Ano po? So hindi lang para mabago yung ating pananaw patungkol sa Panginoon o sa Panginoong Jesus at sa kaligtasan, kundi mabago din yung ating pamumuhay o yung ating patotoo, yung practice po natin. Kaya makikita po natin sa ating punto, so yung difference between the goal of the false teachers and the goal of the teachers na mula sa Panginoon. So we have the goal of the false teachers na kung saan ang kanilang attention at ang kanilang pag-ibig ay nakatuon sa mga katuruan na nagdudulot ng pagkasira, ng pagkakaisa, ng samahan o ng iglesia. So their love for destructive and divisive doctrines. Therefore, ito pong mga taong ito ay sila yung mga mahilig sa debate. Ano po? Or not simply yung debate na na kung saan ay nakikita po natin na kung saan idinedepensa po ang katuruan ng Panginoon, but yung klase ho ng debate na parang ang nagiging dating parang sabungan. Ano ho? So batuhan ng argumento na wala siyang direksyon. Ano po? Pointless. So nagpapagalingan na lang doon sa kanilang mga paniniwala o sa kanilang mga arguments, but hindi sila dumating doon sa talagang dapat na puntahan ng kanilang debate or ng kanilang debate, that is the gospel o yung mabuting balita. So kasi yun naman talaga ang pinakamagandang kaisipan sa tuwing tayo po ay nabibigyan po ng time para po idepensa ang katotohanan ng Panginoong Jesus. So may bahagi pa rin natin ang mabuting balita. At makikita din po natin yung kanilang pag-ibig sa mga walang kabuluhang usapan o discussions o mga walang kabuluhang usapin. So yan yung kanilang mas binibigyan ng puwang sa kanilang buhay. And undeserved prestige, yung kanilang kasikatan. So they love to be called teacher. So mas gusto nilang tawagin silang guro, mas gusto nilang tawagin silang pastor, mas gusto nilang na tawagin silang bishop. So mas flattered kumbaga para sa kanilang sarili na sila tawagin sa ganung posisyon. Pero sa isang tunay na lingkod ng Diyos, hindi siya titindig ng may pagmamalaki bilang isang pastor o bilang isang bishop o bilang isang tagapagturo, kundi ang itinataas niya ay ang Panginoong Jesus na nagligtas sa kanya o nagsalba sa kanya mula sa kasalanan. So, love for undeserved prestige. Ano po? So, hindi tayo tinawag para sumikat, hindi tayo tinawag para maging tanyag, kundi tinawag mo tayo para maging ambassador o kinatawan ng Panginoong Jesus. At bilang kinatawan ng Panginoon, tayo din ay maging kinatawan ng pag-ibig ng Panginoon. So, hindi lamang sa head lang ho natin alam ang pag-ibig, kundi ito ho ay na-exercise po natin sa ating pagtuturo. Kaya, that is the goal of the false teachers. And last time, so the true teacher's goal, makikita po natin, the goal of our instruction in verse 5 is love. So, kaya kung walang pag-ibig sa ating pagtuturo, kung walang pag-ibig sa ating pagbabahagi ng mabuting balita o ng katotohanan na tinatawag nating katotohanan, so nami-miss ho natin yung goal. Ano po? We miss the very purpose of our teaching, and that is love. Because the message that we are preaching or the message that we are sharing is love. This is the message of God's love, pag-ibig ng Diyos. Hindi po ito simpleng mensahe lamang na inililigtas ho ng Panginoon ang sanlibutan, but the motive behind that is love o pag-ibig ng Panginoon. Kaya love from a pure heart. So we have pure heart. Okay? Pusong dalisay. So nakita po natin yung salitang pure ho dito is wala siyang bahid ng anumang dumi o ng pagpapanggap, kundi ito ay totoo. Ano po? So this is pure. Okay?
And ang may dalisay na puso, ang tunay na mapalad. So we have happy or the pure in heart, and this heart is the one that was, sabi po doon is nilinis ng dugo ng Panginoon at ipinanganak muli. Ano po? Regenerated. So, yung tinatawag nating bagong kapanganakan at patuloy na tumatalikod sa kasalanan. So, yung repentant na puso, hindi lang siya nag-repent doon sa panahon na narinig niya ang gospel. Ano po? Kundi siya'y nabubuhay sa pagtalikod sa kasalanan. Ano po? Patuloy na yung kanyang pananaw sa kasalanan ay kung paano dapat tingnan natin, ano ho, ayon sa kalooban po ng Diyos. And ang mga may dalisay na puso, sabi dito ay tapat, honest. So ito po yung makikita din natin na hindi sila nagtatangi ng dapat ituro sa tao. Lalo't alam niya na ito ang kailangan ng tao. Lalo't alam niya na ito ang dapat dahil siya ay inatasan ng Panginoon para ibahagi ito. Hindi para magtangi na kung anong dapat ituturo. And humble are the pure in heart. So sila ang tunay na mapagpakumbaba sa pamamagitan ng kanilang pagsunod sa salita ng Panginoon. Kaya a heart that is made new, genuine, and obedient are the chief qualities of a heart that our goal of love must come from. So ang puso na ginawang bago, ang puso na totoo, at ang pusong sumusunod, ang mga pangunahing katangian ng puso na dapat pagmulan ng pag-ibig na tinutukoy po sa atin pong talata. The goal, which is love, okay? And that love must come from a heart that is pure. Kaya it is a personal assessment po sa atin. Tanungin natin muli ang ating sarili na masasabi na ba natin na ang puso ba natin ay binago na ng Panginoon? Kahit kung hindi natin siguradong binago na ng Panginoon ang ating puso, then kailangan po nating tanggapin ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Patuloy tayong manawagan o patuloy tayong sumunod sa panawagan sa pananampalataya. Ano po? Panawagan po ng mabuting balita na tayo po ay manampalataya sa ating Panginoon. At tayo ho ay patuloy na tumalikod sa ating kasalanan. And together with this, one is love from a mind that judges justly. So, hindi lang po yung tinatawag nating pure heart na makikita natin, but also a clean conscience. So, from the foundational setting na makikita po natin naman is doon sa bahagi naman ng ating kaisipan. Na kung saan, bahagi din ng tinatawag nating puso. Kasi pag sinabi nga po nating heart sa Bible, is sumasakop ito doon sa kabuuan ng pagkatao ng isang tao. Okay? And kasama din po dito yung tinatawag nating pag-iisip o yung tinatawag nating mind. Kaya, ang sabi po dito is a clean conscience or a good conscience. So, pag sinabi po nating clean conscience or good conscience, bilang pagpapatuloy po natin, so that is God's created self-judging faculty of men. So, when we say conscience, syempre, pagka nababanggit po natin ang salitang konsensya, so lagi yan tumutukoy doon sa ating pananaw sa isang partikular na bagay. Kung ito ba ay tama kong gawin o hindi na. Kasi pagka halimbawa, alam mong mali, pero parang nandun pa rin yung urge na gawin mo siya, so you are violating your conscience. Di ba? And at some point, nandun yung ating pag-oppose o yung pag-offend natin sa Diyos na nagbigay nito. Okay? Kaya pag sinabi po nating conscience o konsensya, that is God's created self-judging faculty. So that is a part, isang bahagi ng ating pagkatao na tumutukoy sa kung ano ang tama at sa kung ano ang mali. So ito yung judge, yung paghuhusga ng tao. And, sabi po dyan, the word clean is, in other words, is good, that which is perfect. So that is from the word agathos. Nang ibig sabihin po is, meron siyang resulta na kapakipakinabang at ikabubuti mo. Hindi lang siya by nature mabuti.
pag sinabi nating good conscience. Kaya sabi ni Paul sa kanyang sarili na talagang sa kanyang pangangaral, sa kanyang paglalapat ng salita ng Panginoon, kinakailangan na ang kanyang konsensya ay malinis. Na sigurado siya na sa kanyang ginagawa, hindi niya nalalabag ang Panginoon o ang batas ng Panginoon, which is yung tinatawag nating kasalanan. Kaya muli, sabi po dito, is love from a clean conscience. So the word agathos is good, that which is perfect, producing pleasure, satisfaction, and well-being. So ito yung klase ng mabuti na mabuti. O may mabuting bunga o may mabuting resulta. So yun po yung ibig sabihin ng salitang Greek, ano po, na agathos. Kasi mayroon pang isang word, ang ibig sabihin is mabuti lang siya. By nature o yung pagiging likas lang na mabuti. Pero ito po, yung salitang ito is meron siyang product. Meron siyang bunga sa ating buhay pananampalataya. And that is good. And good conscience can be understood sa dalawang importanteng bagay at ito po yung ating makikita sa umaga pong ito. So first, paano natin masasabi na ang puso natin ay meron pong malinis na budhi? Okay? Malinis na budhi o konsensya. So first, it stands on the truth of God. So good conscience stands on God's truth. So when we say stands on, so it speaks of our standard. Kung ano ba ang ating pamantayan para sabihin natin na ang ginagawa ko ay tama o mali. Kasi maaaring ang point of view or ang pananaw ng tao is, hindi, okay lang yan. Ano? So pag sinabi ng Bible na kasalanan, pero pag sinabi naman ng let's say, ma-influensyang tao na hindi ito kasalanan, so ano yung para sa atin, mas tama sa kanila? Okay? Kadalasan yan po yung nasusukat ngayon sa atin, sa lipunan. Na kapag sinabi ng mas nakararami na okay lang yan, nahahawa na po. Dahil hindi ho tayo firm sa salita ng Panginoon. Kaya ito yung panganib. Pag hindi ho tayo grounded sa Bible, at kapag narinig natin ang mga tao na okay lang ito, okay lang yan, dahil mas maraming nag-a-agree na ito ay okay lang, o totoo, o tama, di ba? Ito yung panganib, na baka tayo din ay sumang-ayon sa kanilang sinasabi. Kaya, it's a matter of what is our standard? Ano ba ang ating pamantayan upang matiyak natin na ang puso natin o ang budhi natin ay malinis? Para magampanan natin ng tapat ang ating paglilingkod sa Panginoon. So, it stands on God's truth in Romans chapter 2, 14 and 15. Sabi po dito, the Gentiles do not have the law, but whenever they do by instinct what the law commands, they are their own law. So, even the Gentiles have no law, but through their conscience, meron pa rin silang capability to know what is right and what is wrong. But most of them, makikita ho natin, na kahit alam nilang ito ay labag sa kanilang budhi, ginagawa pa rin nila. Kaya mananagot sila sa Panginoon. Di ba? So, sabi diyan, the Gentiles do not have the law, but whenever they do by instinct what the law commands, they are their own law, even though they do not have the law. And their conduct shows that what the law commands is written in their hearts. So ito yung tinatawag nating conscience. Ano po? Meron pa ring sense of katotohanan na inilagay ang Diyos sa kanila. So ito po yung conscience na tinatawag. But hindi po ibig sabihin na ang magiging standard lang ho natin sa buhay na ito ay yung ating sariling budhi o yung sarili nating konsensya, kundi ang katotohanan ng Panginoon. The Word of God. Di ba? Kasi nga, kung titingnan natin, iba-iba naman ang viewpoint ng tao when it comes sa kasalanan. So may hindi kasalanan, may kasalanan.
O merong indifferent patungkol dun sa kasalanan na yan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na okay na yung konsensya. Ano? Para masabi mo na ikaw ay nabubuhay ng may malinis na budhi. Okay na yun, basta't hindi ka gumagawa ng masama. Pero hindi po because, ano po sabi dito? Kahit man sila ay may sense ng kautusan sa kanilang mga puso, so ano po sabi dito sa ating binasa? Romans 2:14 and 15. Their consciences also show that this is true since their thoughts sometimes accuse them and sometimes defend them. So, may konsensya na kung saan ay ina-affirm sila kapag sila ay gumagawa ng tama at ito din ang umaakusa sa kanila kapag sila ay gumagawa ng mali. Pero sila pa rin ay nabubuhay sa kasalanan. So wala pa rin pananampalataya sa Panginoon. Kaya sabi nga, it should stand on the truth of God. Para matawag natin talaga na ang budhi na meron po tayo ay isang malinis na budhi. Okay? Kaya, ibig sabihin po nito, the person has the inner capability to distinguish what is right and wrong, but some people violated theirs. Therefore, they cannot produce love. Kaya hindi po pag-ibig ang lumalabas sa kanila kung ang kanilang ginagawa ay labag sa kanilang budhi o konsensya. Kaya mga kapatid, mahirap po 'yan. Kasi ang point ho dito is yung practice ho natin. Yung kasanayan po natin, let's say sa isang bagay na kahit alam na nating mali, sinasabi na ng banal na kasulatan, pero pinagpipilitan pa rin natin. Ano po? Tinitindigan pa rin natin na ito ay okay lang. So yan ay isang mapanganib na pag-iisip na dapat na mabago po sa atin. Na kapag sinabi ng Biblia na ito ay kasalanan, ituring natin itong kasalanan. Upang sa paglilingkod natin sa Diyos, hindi natin nalalabag yung ating konsensya o yung ating budhi. Okay? Kasi ang nature ho natin, magaling tayong humusga ng iba, tapos ang paghusga natin sa sarili natin, hindi katulad ng kung paano natin husgahan ng iba. Ano po? So, we love to judge people, but to judge ourselves, laging ang labas, tayo pa rin ang magaling. Tayo pa rin ang tama. Diba? Kaya mahirap yung matawag na Mr. Right. Hindi yung Mr. Right na tamang lalaki para sa iyo, ha? Ibig sabihin, Mr. Right, ikaw lagi ang tama. Ano? Na wala kang pagkakamaling nakikita sa iyong sarili, ikaw lagi ang tama. Ang mali ay laging nasa iba at ikaw lagi ang tama. Okay? So ito yung concern po dito ni Apostle Paul, that our love must come, sabi dito, from a clean conscience. Meron tayong malinis na budhi. Pero hindi magiging malinis yan kung wala yung tinatawag nating purity of heart. Di ba? Na pinag-aralan po natin last time. And that purity of heart ay nangangahulugan po ng kaligtasan na tinanggap natin mula sa ating Panginoon. Kaya, they cannot produce love but deem themselves righteous. Tinitingnan nilang kanilang sariling sila ang tama o mabuti o matuwid. Okay? So that is number 1. Kaya ang tanong ho dito, ano ang ating pamantayan para masabi nating ang ating budhi ay malinis sa paglilingkod sa Diyos? Dahil pagka sinabi nating ang sarili natin ang ating pamantayan, paano pag dumating ang puntong tayo ho ay magkamali o magkasala sa Panginoon? Di ba? So ito po yung nakita ho natin. Kagaya po ito ng isang bahay na kung saan ay walang bintana. A windowless house. So kapag sinabi po natin isang tahanang walang bintana o bahay na walang bintana, ano pong may expect nating pamumuhay
sa klase ho ng ganitong bahay o sa klase ho ng ganitong struktura? Ay di malungkot. Di ba? Walang liwanag, walang hangin, walang buhay. Unlike sa isang bahay na may bintana, na meron siyang source of light, meron siyang source of air to flow in, okay? Merong hangin papasok, may hangin lalabas, may liwanag sa pamamagitan ng bintana, so sisilip ang araw pagka umaga, so maaarawan yung, halimbawa kung ang higaan po natin ay nandoon sa silangan, ano po, nakaharap sa silangan, di pag sumikat ang araw ay gising agad tayo. At least. Pero kapag walang bintana, ano mangyayari sa atin? Hindi na natin alam kung anong oras. Hindi natin alam kung katanghali ang tapat na, o gabi na, o hapon na. Kasi walang liwanag. Di ba? So kung ganito din ang lagay ng ating isipan, na walang bintana. So sabi dito, if our consciences are well ventilated and has been illumined by the truth of God, we can properly distinguish what is right and wrong. But if we do not have the light, which is the Word of God, hindi natin masasabing tama ba ang ginagawa natin o hindi na. Mahihirapan tayong tukuyin kung ito ba ay pabor sa Diyos o na-offend na natin ang Diyos sa ating ginagawa. Kaya, mga kapatid, kapag tayo po ay nabibigyan ng pagkakataon na tumindig bilang isang Kristiyano, ano ang ating pamantayan? Ano ang ating pamantayan? Salita bang ng Panginoon o ang ating sarili? Dahil kung sarili natin, kagaya tayo ng isang bahay na walang bintana, kagaya ng ating illustration. Hindi natin alam kung ano na nilalanghap natin, kung yan ba ay sariwang hangin pa ba o polluted na hangin na. So wala tayong conscious na, kumbaga hindi tayo conscious sa kung ano na yung nalalanghap natin, sa kung ano na yung nangyayari sa labas. Ano po? Kaya to maintain a good conscience is to behave according to God's moral code of excellence. Because the word good conscience is compliance to the moral code of God. That is the Word of God. Sumasang-ayon tayo at sumusunod tayo sa Panginoon, sa Kanyang pamantayan, kung ano ang tama't mabuti. Sinabi po ni Apostle Paul in Acts chapter 24 verse 16, "So I always take pains to have a clear conscience toward both God and men." So, sinabi po niya ito ay noong time nung siya po ay humaharap kay Felix. So, sino po si Felix? Hindi po ito yung founder ng isang relihiyon. Ano po? So, siya po ay isang mataas na opisyal sa Caesarea. Ano po? So, hindi rin po ito si Felix Dakat. Okay? So, isa ho siyang individual na may mataas na posisyon na si Pablo, sa alang-alang sa Panginoong Hesus, sa kanyang mensahe, talagang nandun yung kanyang kumpiyansa na humarap. Napansin po ba natin, nabasa po ba natin na talagang ang gusto ko talaga ni Pablo ay hindi ho lamang sa mga ordinaryong tao may bahagi ang gospel, but even to those who are, sabi nga, mayroong mataas na posisyon, even si Caesar, gusto niyang idepensa ang mabuting balita ng Panginoon. Anong klaseng puso ito, di ba? At sabihin ni Apostle Paul na handa niyang tanggapin ang lahat ng sakit o hirap para lang sa kanyang ginagawa ay masiguro niya na ang kanyang conscience ay malinis. So hindi siya mapagkunwari sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Amen, mga kapatid? So here, makikita natin that stands on the truth of God. So, kinakailangan po, nandun po yung ating pamantayan, at ang pamantayan po natin ay ang salita ng Panginoon upang matiyak po natin
ang malinis na budhi sa ating paglilingkod. And number 2, good conscience aims for the praise of God. So hindi lang ang may malinis na budhi ay tumitindig sa salita ng Diyos, ang may malinis ring budhi ay naghahangad ng papuri sa Diyos. He aims for God's praise. In Hebrews chapter 9 verse 14, mababasa po natin. Okay, ang sabi po dito, Hebrews chapter 9 verse 14. Kung tingnan po natin sa verse 13, for if the blood of goats and bulls and the sprinkling of defiled persons with the ashes of a heifer sanctified for the purification of the flesh, how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, purify our conscience from dead works to serve the living God. That is the blood of Christ. Okay? Na nagdadala po ng malinis na konsyensya or a clear conscience. And, sabi dito, through the eternal Spirit, He offered Himself as a perfect sacrifice to God. So, siya yung alay. Ano po? Sakdal na alay para sa paglilinis ng ating mga kasalanan. And pag sinabi po natin kasalanan, ang nilinis po sa atin ay lahat. Kaya, ang word na ginamit po is heart, puso, na sinasaklaw ang lahat o kabuuan ng tao. From head to toe. Okay? Kaya sabi po dito is from dead works to serve the living God. So ano ba ang galaw ng isang taong may defiled or polluted na conscience? So siya'y nananampalataya sa mga patay na gawa. Di ba? Sabi po dito, conscience from dead works. So itinuturing na patay ng Panginoon. Ano ito? E di yung mga tinatawag nating yung ginagawa natin sa relihiyon. Ano po? Yung ating mga works na kung saan ay ginagawa nating formula para sa Panginoon o para tayong makapasok sa langit. So from dead works to serve the living God. From serving idols, from serving, sabi doon, yung mga Diyos-Diyosan, sa pamamagitan po ng dugo ni Kristo, tayo po ay dinala sa tunay na paglilingkod. At ito ay ang paglilingkod sa buhay na Diyos. Kaya, Hebrews 9:14, ano po? We aim for the praise of God, to worship Him. And also in chapter 10 verse 22, ng kapareho pong aklat, ang sabi po dito, let us come near to God with a sincere heart and a sure faith, with hearts that have been purified from a guilty conscience and with bodies washed with clean water. Lumapit tayo. Sabi dito, sa Panginoon, lumapit tayo sa Diyos ng may puso, sincere heart, totoong puso, at tunay na pananampalataya, a sure faith. Puso na nilinis, hearts that have been purified from a guilty conscience. So dito tayo galing lahat. Di ba? From that guilty conscience, we have been purified. Our hearts have been purified and our bodies were washed with pure water. The Word of God and the Holy Spirit. Kaya matotal, makikita ho natin na ang ibig sabihin po, kailangan ligtas para siya ay maging instrumento ng Panginoon na maghatid ng kanyang mensahe. At makita sa mensaheng ito yung pag-ibig. Ano po? Talagang yung pag-ibig ng Diyos ang bubungad. Bubuka pa lang ang bibig, nandun na talaga yung pagpapala ng Panginoon. Hindi yung bukang bibig, ay Diyos. Bukang bibig ay Bible. Bukang bibig ay langit. Pero walang pag-ibig. Tapos sasabi ng iba, puro pag-ibig daw. Hindi naman katotohanan. Dapat katotohanan. Paano naman ang katotohanan ng walang pag-ibig? Di ba?
So yun yung kailangan natin ma-picture dito mga kapatid. Ano ho? Hindi lang basta nandun lang tayo sa isang area, sa isang side lang. Ang tinuturo natin katotohanan ng Panginoon. Pero hindi ho yung katotohanan lamang, kundi katotohanan ng may pag-ibig. Sapagkat ang mensahe, ang katotohanan, ay pag-ibig. That's sabi nga, yun, ganun lang po siya kasimple. Hindi yung, pag-ibig lang naman ang tinuturo ng mga yan. Wala naman yan sa katotohanan. Sige nga, nasaan ang katotohanan? Kung walang pag-ibig. Ano ang katotohanan kung walang pag-ibig? Sige, sagutin natin. Church of Ephesus. Di ba? I-define natin ang katotohanan kung walang pag-ibig. So yun po yung point, mga kapatid. Kaya sabi ni Paul, the goal of our instruction is love from a pure heart, a clean conscience, and a sincere faith. Para ma-address yung mga nagsasabing pag-ibig lang yung tinuturo ng mga yan, hindi naman totoo. Sige nga. Ano yung ginawa ng Diyos? So we omit John 3:16. Ano po? So paano yung John 3:16 kung hindi pag-ibig? Kung ang katotohanan ng Diyos ay hindi pag-ibig. Because it says that for God so loved the world. For God so loved the world that He gave His one and only Son. So, ano yung pagbibigay ng Diyos sa kanyang anak? Hindi ba yung pag-ibig? Di ba? That's why they aim for the praise of God. Not only that they stand on the truth of God, we aim the praise of God. So only those who are in Christ can have this good conscience and will come out to worship Him. Kaya dito magmumula ang tunay na pagsamba. Na sa pagharap natin sa Diyos, alam natin na ang ating conscience ay tama. Ano po? Kaya sa ating pagsamba, in worship, do you have the practice of accusing yourself as the one being guilty of sin and affirming Christ as the one who bore that guilt and paid for its consequence? Ganito ba ang ating pananaw sa pagsamba natin sa Diyos? Inaakusa mo ang sarili mo na ikaw ang may sala at itinataas mo si Kristo bilang nagbata ng iyong pagkakasala at nagbayad ng kabayaran nito? Yan ba ang ating damdamin sa pagsamba natin sa Diyos? O isinasantabi lang natin yung ating kasalanan? Panginoon, mo na sabi nga, itatago ko muna sa pinakailalim-ilalim. That's not Romans chapter 12 verse 1 says. We should present ourselves holy and living sacrifice. Di ba? Holy and pleasing to God. Acceptable to God. Kailangan katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi yung katanggap-tanggap sa katabi mo. O katanggap-tanggap sa iyong sarili. Walang clean conscience yung mangyayari dyan. Kaya, kailangan meron po tayong practice of always, ikaw ang guilty. You accuse yourself through the Word of God na ikaw ang may kasalanan, na ikaw ang may pagkukulang. Mahirap naman yung sumasamba ka sa Panginoon, sinisisi mo ang Panginoon. Sa mga dawok na pinagdadaanan mo. So guilt that is not properly dealt with is not an act of spiritual service and true worship. So ang kasalanan na hindi na-address ng tama ay hindi ho magdudulot ng tamang pagsamba o ng tinatawag nating spiritual service or reasonable service. Sabi po ng Romans 12. Kaya, aim for the praise of God. Pero kung ang kasalanan ho para sa atin ay hindi mabigat na bagay o hindi seryosong bagay,
At kapag tayo ay humarap sa Diyos, isinasantabi lang natin siya, hindi natin ikinukumpisal sa Panginoon, hindi natin ibinubulatlat sa Panginoon, hindi ito tama. Hindi ito ang tamang pagsamba. Assembly lang yan. It's just an assembly. Okay? Kaya, are you aiming for a life with a clean conscience? Question. Are you aiming for a life with a clean conscience? Gusto mo ba natin na sa buhay natin ay malinis ang ating budhi? Pero hindi yan mangyayari sa pamamagitan ng ating religiosity. Hindi yan mangyayari sa pamamagitan ng ating tradisyon, lalo na't ngayon ay simula na ng Semana Santa, Holy Week. Salamat sa Panginoon at walang may dalang palaspas dito. Ayan, nasa baba. Pero wala, hindi yung babasbasan. Tapos ay ilalagay sa pinto. Tapos pagka natuyo, after 1 year, susunugin. Tapos yung abo, ipapahid sa noo. Di ba? Yun. Kung pamilyar ho tayo. Yung abo na pinampapahid sa noo, yung pinagsunugan ng mga palaspas na binasbasan the year before. Kung masugid tayo doon hanggang ngayon, sa pag-aakala nating ito pa rin ang daan patungo sa Panginoon. Pero patuloy pa rin tayong nililigalig ng ating budhi dahil sa ating maling pamumuhay. Hindi ba nakababahala ito sa atin? Kaya sinasabi ho dito, hanggat hindi natin tanggapin si Kristo, hanggat hindi natin kilalanin ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, na ito lamang ang makapagliligtas para sa ating kaluluwa mula sa impyerno, patuloy tayong mababagabag at babagabagin ng ating budhi. You are living, sabi nga, in opposition. You oppose. Sabi nga, you offend your conscience. And sabi nga, ito ay paglabag din sa Panginoon, sa kanyang kalooban. Kaya, are you aiming for a life with a clean conscience? So pray and work for a good conscience with the light of the Word of God or God's Word and the heart of worship. Hindi lang basta ipanalangin natin na magkaroon tayo ng malinis na pag-iisip, tamang judgment sa ating paglilingkod sa Diyos. Kundi, sabi dyan, gawin natin yung part natin. Tibagin natin kung ano yung mga dapat tibagin. Kung ang ating isipan o yung judgment natin ay katulad ng isang bahay na walang bintana, tibagin natin para magkaroon ng espasyo ang hangin at liwanag na makapasok. Amen? Ipatibag natin sa Diyos. Para sa pagsamba din natin, tama ang ating puso. Hindi yung parang lilipas lang ang isang linggo. Kasi tinatago mo lang. Hindi mo inihingi ng tawad sa Diyos. Hindi mo pinagsisisihan. So, para i-end po natin itong ating message, samahan niyo po ako sa Psalm 26. Psalm 26. Awit 26. So, this is a psalm about a prayer, sabi dito, or isang salmo ng may maganda o malinis na budhi and a sincere faith. So, tingnan po natin. Psalm 26, Vindicate me, O Lord, for I have walked in my integrity, and I have trusted in the Lord without wavering. Prove me, O Lord, and try me. Test my heart and my mind. For your steadfast love is before my eyes, and I walk in your faithfulness.
I do not sit with men of falsehood, nor do I consort with hypocrites. I hate the assembly of evildoers, and I will not sit with the wicked. I wash my hands in innocence and go around your altar, O Lord. So what is that? Clean conscience. Proclaiming thanksgiving aloud and telling all your wondrous deeds. O Lord, I love the habitation of your house and the place where your glory dwells. Do not sweep my soul away with sinners, nor my life with bloodthirsty men, in whose hands are evil devices, and whose right hands are full of bribes. But as for me, I shall walk in my integrity. Redeem me, and be gracious to me. My foot stands on level ground. In the great assembly, I will bless the Lord. So, sana ganito din ang ating puso, mga kapatid. Pagaya po ni Haring David na sa kabila ng kanyang pinagdadaanan, sa kabila ng kanyang sitwasyon, ipinagmamalaki niya sa biyaya ng Diyos na sa kanyang buhay, hindi siya humarap sa Panginoon na may maruming konsyensya. Ano po? Kundi siya'y nabuhay ng may integridad at nabuhay na ang kanyang hangarin lamang ay itaas ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kaya, again, that is the heart na kung saan dito manggaling ang pag-ibig sa atin pong pangangaral ng kanyang salita. Love from a pure heart and love from a clean conscience. Not simply conscience, but a clean and a good conscience. Amen? So ito po, patuloy natin idalangin sa Diyos. Ano po? Dahil tayo din po ang magbe-bear ng consequence. Kapag sa tuwing haharap tayo sa Panginoon, hindi tayo tapat sa ating pagharap sa Kanya. Hindi tama ang ating damdamin sa kasalanan. At some point, tinotolerate pa rin natin. Tapos haharap tayo sa Panginoon. Sasabihin natin, Panginoon, patawarin mo ako, pero deep inside sa puso natin, hindi naman. Kasi na-justify pa rin natin yung ating maling ginagawa. So, tayo rin po ang mananagot. Kapag yan pa rin po ang ating ginagawa. So, yun po. And sa susunod po, mga kapatid, is love from a sincere faith. So, ito po yung ating tatalakayin sa Wednesday. Ano po, sa ating prayer meeting. Tayo po'y manalangin. O Diyos, marami pong salamat sa inyo pong kapahayagang ito. Salamat pong muli sa inyo pong pagpapaalala sa amin na hindi po mangyayari ang goal ng aming pong pagbabahagi. Hindi po namin ma-achieve ito, O Diyos, kung mismong kami ay may pagtatakip sa mga dapat po naming ibulgar, sa mga bagay na dapat po naming i-confess sa iyo, Panginoon. Kaya help us, Panginoon, na patuloy kaming mabuhay na wala po kaming inaagabyado. Lalo't ikaw, O Diyos, bilang aming Diyos na nakakaalam ng lahat at Diyos na nakakasaliksik ng lahat, Panginoon. Even sa kaibuturan ng amin pong mga puso. Hindi po namin kayo ma-offend, Panginoon, sa amin pong pagsamba sa iyo. At ikaw lamang ang may taas namin sa tuwing kami po ihaharap sa inyo pong banal na presensya. Salamat pong muli sa kapahayagang ito, sa iyo pong kapurihan, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen at amen. Purihin po ang ating Panginoon.